Gandang araw muli sa inyo mga guys. Ito na naman at marami na naman tayong gagawin na trabaho ngayon. Isa itong Chevrolet na Spark. Ang request kasi ng customer ay papalitan tong kanyang mga pyesa. Kasi itong sasakyan na to ay dating na-accidented na nagkaroon ng mga problema sa kanyang under chassis, sa kanyang suspension at sa kanyang axle shaft. Ganoon din sa kanyang preno. Kaya ito mga sinupply ng customer ngayon bago itong kanyang front rotor disc. Yan, bago front rotor disc kasi nasira na yung kanyang rotor disc sa harapan. Bali nag metal to metal contact siya. Yan, dalawa yan, left and right yan. Tapos itong bali change oil ko na rin siya. Nagpalit ako ng oil filter, nagpalit ako ng air filter, nagpalit din ako ng easy filter, cabin air filter. Yan yung pinalitan ko. Tapos ito front brake pads bago. Yan, ipapalit natin yan, bago yan. Bali katambal lang natin yan ng front rotor disc. Tapos yung kanyang axle shaft assembly, yan, bago rin yan. Kasi ito yung request ng customer, kailangan mapalitan yung kanyang axle shaft kasi maingay na siya, yung luma maingay. Yan, left and right yan. Yan po mga guys. Mas mahaba tong isa kasi sa right side dito. Yung mahaba, yung kanyang axle shaft, yung kanyang steering shaft rubber boot, sa kanyang inner tie rod. Yan, papalitan din natin yan. Tapos tong kanyang stabilizer link. Yan, dalawa, left and right. Bali left and right yan mga guys. Dalawa na siya. Yan po. Tapos yung kanyang lower suspension arm. Yan, sa right side. Bago rin yan. Kasi yung luma guys, kasi naksidente siya noon. Bali na bend dito sa malapit dito sa kinakabitan ng ball joint yung luma. Kaya bumili na rin siya ng bago at kailangan mapalitan ng bago na lower suspension arm. Bali ito yung sasakyan. Yung sasakyan, bali change oil ko na siya. Piltan ko na siya ng oil filter sa kalangis. At ito yung kanyang lower suspension arm. Sira na rin yung bushing dito sa right side. Yan yung papalitan ko na isa. Yan po, yan kung mapapansin nyo, bali bended siya oh. Na-bend siya ng konti, kaya kailangan mapalitan yan. Tapos yung kanyang rotor disc, kaya papalitan ko siya ng rotor disc. Tingnan nyo, nag metal to metal contact, nasira yung rotor disc niya di sa harapan, kabilaan po yan. Yan, papakita ko sa inyo itong preno. Yan yung kanyang brake pads naubos na, metal to metal na siya, kaya naupod yung kanyang freno. Yan po, kung makikita po nyo yung kanyang front rotor disc, nag metal to metal contact na siya. Yan talagang kinaskas niya na yung bakal, sirang sira na siya Yan po. Ganoon din po sa kabila, left and right yan. Yan nag metal to metal contact. Tapos ito pong kanyang steering boot dito, tie rod. Yan po, kung mapapansin nyo yung kanyang rubber ay kailangan din mapalitan yung rubber boot nya. Sira na po siya. Yan, kaya pinapalitan na rin ng customer. Saka yung kanyang axle shaft na assembly, yan, may tagas na rin ng grasa. Saka yan, maingay yan pagka lumiliko siya. Saka pag tumatakbo maingay, kaya pinapalitan niya na ng assembly. Yan po, kabilaan po yan. Yan po, kabilaan, papalitan po yan yung axle drive. Huwag po kalimutang subscribe at i-like yung aking YouTube channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong panunood sa aking mga videos at patuloy niyong pagsuporta. Tapos ito pong kanyang stabilizer link. Yan po, kung makikita niyo po yung kanyang stabilizer link, sira na po yung kanyang boot at may play na po yan. Maingay na rin po yan. Yan yung kanyang stabilizer link, kabilaan din po yan na papalitan. Yan po, left and right. Ganun din po. Maingay po kasi yan pagka yung tumatakbo yung sakyan at saka pagka may mga humps, ganoon.
Pagka ginagamit nyo po yung sakyan nyo at may naramdaman kayong medyo kakaiba na may mga tunog ganun, ay kailangan pong ipacheck nyo na po kagad sa mga mekaniko, sa mga authorized na mechanic, para hindi na po lumala yung kanyang sira o problema. Patuloy nyo lang pong panoorin itong aking mga video para magkaroon po kayo ng idea at masundan din nyo po kung paano pagpalit at paggawa ng sasakyan bilang isang auto technician o isang mekaniko. Yan po mga guys, para maluwagan natin itong kanyang tornilyo dito sa axle shop, hindi muna natin tinanggal itong kanyang brake bracket, brake caliper bracket. Hindi muna natin tinanggal kasi lalagyan natin ng rito ng screw para mapigilan yung kanyang pag-ikot pagka luluwagan natin itong kanyang tornilyo. Yan po, ganun din po dito sa kabila. Tanggal natin. Kung paano po yung ginawa natin sa kabila, ganun din po dito sa kabila. Ito po mga guys, bali natanggal na natin tong lower suspension arm doon sa right side. Ito yung bago na pamalit natin. Yan, kung makikita nyo, ayos na ayos siya. Tignan nyo po tong luma na tinanggal ko. Yan baluktot siya Yan. Bali ginater kasi ng customer to dati kaya nabaluktot yung kanyang lower suspension arm dito sa may gawing ball joint banda. Yan, baluktot na baluktot siya. Itong bago, diretso. Yan po yung naging problema niya ng kanyang lower suspension arm sa right side. Yan, kaya papalitan natin yan. Tapos itong kanyang stabilizer link, papalitan din natin ng bago. Itong kanyang steering inner bolt, papalitan din natin kasi sira na siya. Yan. Kung makikita nyo mga guys, itong kanyang front rotor disc, kabilaan yan mga guys, kasi yung isa tinatanggal ko pa Ito yung sa right side din, kinain ng nag metal to metal kaya nasira yung kanyang rotor disc. Yan, kung makikita nyo itong kanyang kanyang pinaka thickness dito, wala na, bali naubos na siya, napudpud na siya. Itong bago makinis pa, may pintura pa siya kaya kailangan malihat kailangan maliha siya kasi may pintura pa siya mga guys. Hugutin ko po itong kanyang axle shop, itong kanyang axle drive. Ito po yung ating pamalit na bagong
axle drive shaft. Yan, assembly na po yan. Parehas naman sila sa luma. Yan po. Ang naging problema po kasi nitong luma, bali maingay po siya. Dito sa kanyang CV joint bearing dito sa loob. Ang request ng customer, papalitan na siya ng assembly. Yan po. Saka tagas na siya ng grasa dito. Saka maingay talaga po yan. Yan po, ito pong bago. Yan po, parehas na parehas po siya. Yan. Ito po yung right side, bali. Yung left side, mas maiksi po siya. Yun po. Yan, mas maiksi yung left side. Itong right side, mas mahaba siya. Ito pong bago nating axle drive, bali kasama na po yung kanyang lock. Yan yung kanyang ring na lock. Yan, kasama na po siya. Yung luma nandun, kasama rin doon sa luma. Itong bago natin, kasama na sa bago. Yan po. Yan, kakabit na lang po natin yan para matapos na. Ito mga guys, natanggal na natin yung lumang axle shaft doon sa left side. Ito naman yung ating bago na pamalit. Yan po. Bali parehas naman po sila. Double checking lang po. Ito yung ating luma, magkasing haba po sila. Mayroon na rin siyang lock na kasama sa kanyang axle shaft sa inner lock sa loob. At mayroon na rin po siyang bagong tornilyo. Yan po. Luma po kasi ay maingay na po itong kanyang CV joint dito banda. Pagka nagpo-full turn, siya, left and right, bali lumalagutok-lagutok po dito. Kaya kailangan talagang palitan siya ng bago. Ito naman po yung ating rotor disc sa left side din. Napalitan na natin yung sa right side. Itong bago po ay may pintura pa ito, kaya kailangan matanggal yan. Lilihain po natin yan. Anuhin natin ng sandpaper para matanggal po yung kanyang pintura na kulay gray para hindi po kalawangin. Ganyan po kasi pagka mga bago na naka-stock, kailangan may pintura po para hindi po kalawangin. Ito yung ating luma. Yan po, kung makikita nyo po, kinain po ng brake pads. Nag metal to metal po siya. Ito naman po yung isa sa right side kanina. Pinalitan ko na. Po. Kaya bago po yung rotor disc natin sa harapan at yung brake pads at saka yung dalawang axle shaft left and right din, bago rin po siya. Yan po, at kakabit na naman po natin para matapos na po yung ating ginagawa. Ito nga pa pala, pati yung stabilizer link left and right din, pinalitan din natin ng stabilizer link. Yan, bago rin po yan. Ito pag naglagay ng preno ng brake pads, unahin po natin ilagay itong pads sliding base. Yan. Sa baba at sa taas po yan. Dalawa, kabilaan. Ito yung sa kanyang brake pads sa loob. Mayroon po siyang pagka malapit na pong mapudpod, ito po yung basihan dyan, sa sayad po yan, kaya iingay po sa ating brake rotor disc pag sumayad po, pagka pudpod na po yung ating front brake pads. Yan, lalagyan na po natin yung kanyang brake caliper.
Yung kanya pong bolt, bali 14 mm po na socket ang kailangan natin. 14 mm yung size niya, yung sa kanyang bolt. Po, number 14 mm yung kailangan natin para mahigpitan yung kanyang bolt sa brake caliper. Yan po mga guys, natapos na natin itong ating ginawa. Itong mga ating pinalitan na pyesa na request ng customer. Tulad nito, itong kanyang right side na lower suspension arm, napalitan na po yan, bago na po yan. Yung steering tie rod boot, yan, left and right po yan, bago po yan. Yung kanyang axle shaft, left and right po yan, assembly, bago po. Yan. Ito sa kabila, bago rin po. Yan, yung kanyang stabilizer link. Yan po, yung kanyang stabilizer link, bago rin po yan. Steering tie rod boot. Yan po. Yung kanyang brake pad saka rotor disc. Ito itong kanyang rotor disc, bago rin po yan. Saka yung kanyang brake pads. Kasi po nag metal to metal yung kanyang luma. Napabayaan ng customer kaya nagkaroon po ng metal to metal contact. Tapos na change oil na rin po natin, pinalitan na rin po natin ng langis na bago, saka filter. Yan po mga guys, kabilaan po yan. At itong kanyang mga tornilyo, kailangan sigurado pong mahigpit para wala po siyang ingay o hindi po magka-problema yung ating ginawa. Tulad po dito sa rotor disc, mayroon siyang screw dyan. Kung mapapansin nyo po mga guys, itong kanyang tornilyo sa axle shaft, yan. Bali itong bago, tinupi po natin yan para hindi po siya umikot. Yan po, hinigpitan po natin bago natin pukpukin dito ng konti para tumupi yung kanyang lock, pinakalock niya po yan. Kabilaan po yan mga guys. Yan po, bago yung kanyang brake pads. Okay na siya. At nagpalit na rin po siya ng kanyang battery. Ito po yung ating mga pinagpalitan na luma. Yan po. Yun yung kanyang battery na luma na pinalitan natin. Yung kanyang oil filter. Air filter. Yung kanyang cabin air filter sa AC. Yan. Itong kanyang steering tie rod boot. Yan, sira na po. Kabilaan yan. Yung kanyang axle shaft, left and right, kabilaan po yan, assembly. Yan po kasi yung request ng customer na kailangang palitan. Kung makikita nyo po itong kanyang brake pads, yan po. Nag metal to metal, kaya nasira yung kanyang rotor disc sa harapan. Yan po. Kaya ang tips ko po sa inyo, kapag kayo po ay may sasakyan, pagka may narinig po kayong ingay o may problema sa inyong sasakyan, ay pa-check up nyo na po kagad sa certified mechanic para po ma-check up. Itong kanyang lower suspension arm po sa right side, yan. Bended po yan. Na gutter po kasi yung customer dati, kaya natupi po, nalupi. Yan. Kung mapapansin nyo, baluktot yung kanyang suspension arm. Yan po, baluktot. Kaya kailangang mapalitan talaga yan. Yung kanyang stabilizer link, sira na rin po. Yan. May play na po yan, may play. Saka itong kanyang pinaka-CV joint kasi dito sa axle shaft ay maingay po yan pagka lumiliko. Left and right po na lumiliko, tapos tumatakbo siya. Lumalagutok po yan, kaya maingay po. Kaya kailangang palitan yan. Yan po yung mga pinapalitan ng customer sa atin. Ito po yung ating bagong baterya na pinalit. Yan po. Shout out nga pala kay Leo Brian na siyang patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel at patuloy na nanonood sa aking mga videos.
Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Yan. Yan po. Ito yung kanyang dating lumang baterya. Yan yung mga pyesa na pinalitan natin. Yan po, paki-subscribe na yung aking YouTube channel. Maraming salamat sa lahat ng aking mga manonood at sumusuporta sa aking mga videos. Huwag kalimutang subscribe ang aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod pang mga videos, mga guys. GM Autotech. Maraming salamat sa inyo.